Ah, hello, hello. Test mic, 1, 2, 3. Ito nga pala yung mga alikabok na naipon sa aking isang buwan na paggamit ng Pullman Robin 2 na kaha. Kaya aking lilinisan na sana, ngunit aking naalala na kumpleto na ang aking pyesa para sa water cooling. Kaya ninais kong may kabit na. Sana. Balita mga kaibigan, narito muli ang inyong lingkod na malikot ng kaisipan ngunit tahimik lang upang magbahagi ng kaunting kaalaman patungkol sa cost ng water cooling. Ngunit sa kasamaang palad habang ako'y nagsasalin na ng tubig sa imbakan, siya namang aking natuklasan na ito pala ay may tagas na. Nabiyak ito nang dahil sa sobrang pagigpit sa fittings at gayon din ang kabitan ng water pump ay nalustrate dahil sa sobrang pwersa na aking nagamit. Unang beses ko kasi magbuo. Dahil sa pangyayaring ito, nagpasya akong huwag nang ipagpatuloy ang pagdokumento sa kasalukuyang DIY water cooling na aking ginagawa. At gumawa na lamang ng panibagong video na nagpapakilala sa mga pangunahing bahagi at piyesa ng custom water cooling. Dahil na rin sa mga natatanggap kong mga komento at mga mensahe ng katanungan patungkol sa bagay na ito ay aking napagpasyahan na ito ang ating magiging sunod na paksa. Munting paalala, ito ay mga pahapyaw na pagpapaliwanag lang. Ang aking mga tatalakayin ay ang mga pangunahing kinakailangang pyesa para mapagana ang ating sistema. Kung ikaw ay may idea na sa bagay na ito, pwede mo nang lagpasan ang video na ito. Isa pa nito ang mga kahilingan na sana Tagalog naman ang aking susunod na video na malamang ay hindi nyo na paulit pa. Ang paksa patungkol sa water cooling ay hindi masyadong sikat dito sa Pilipinas o hindi masyadong pinag-uusapan dahil sa ilang mga dahilan. Una na riyan ang kaisipan na ito ay para sa mamahaling system unit lamang. Yun yung mga madalas nating napapanood dito sa YouTube. Pangalawa, noong araw halos lahat ng pyesa sa water cooling ay hindi talaga original na computer parts. Ika nga, essence of modding na hindi pamilyar ang mga regular na builder. Pangatlo, kakulangan sa impormasyon at kaalaman at marami pang mga bagay na hindi na natin tatalakayin pa. Yung una at pangalawang issue ay naresolve na, madami ng abot kayang pyesa na para talaga sa water cooling. Ilan na rito ang gawa ng Prismod, Bisky at Barrow na madali nating mahahanap online. At yung issue sa kaalaman, sana itong video na ito ay makatulong kahit papaano sa inyong mga katanungan. Merong disadvantage ang water cooling kit. Una na dito ay mas magastos ito kumpara sa air cooling. Pangalawa, kinakailangan ito ng maintenance. At pangatlo, delikado ito pag hindi mo nagawa ng tama. At madami pang iba. Pero syempre, may advantage naman ito pag nagawa mo ng tama. Una, mas nakapagpapalamig ito kumpara sa air cooling. Pangalawa, mas tatagal ang pyesa mo pag mas malamig. At pangatlo, mas maangas tignan. Madami pa itong advantages at disadvantages, ngunit hindi na natin tatalakayin pa sapagkat ang tunay na pakay natin ay mga piyesang bumubuo dito. Simulan natin sa CPU block. Ito ang piyesa na mismo nakadikit sa processor. Dito na pupunta ang init galing processor. Ito ay dinadaluyan ng tubig na tinatawag nating coolant. Madalas itong gawa sa plain aluminum o copper. Merong nickel plated, chrome plated at silver plated na mas mahal.
Meron tulad nito na acrylic yung cover, may iba na plastic at yung iba naman ay full metal. Meron itong maliliit na fins, di ko sigurado kung kita nyo, ang tawag doon ay water channel, mga kanal para mas madali ang heat transfer. Madami itong design tulad nito na itim, pero pares lang sila ng ginagawa. Meron tong inlet at outlet na design para sa mas mainam na daloy ng coolant. Yung init na nililikha ng processor ay mapupunta sa CPU block at sa dumadaloy na coolant naman mapupunta ang init galing CPU block. Mas malaking sukat na lumalapat sa CPU block ay mas mainam sapagkat madali nitong matatanggap ang init mula sa processor at mabilis din nitong maipapasa ang init sa coolant. Ito naman ang radiator. Dito dumadaan yung tubig para lumamig. Heat exchanger ang tawag dito. Ito ay madalas gawa sa copper, brass o aluminum. Kung mapapansin nyo, maputi ang loob nito na may pagkakulay tanso. Brass ang isang ito. Ang kadalasan sukat ng mga threads sa computer liquid cooling ay G1 port, ngunit siguraduhin na tama ang sa radiator dahil may iba't ibang uri nito na magkamuka at magkasukat pero iba ang thread. Ang sukat nito ay nagbabase sa kung ilan ang fans na kasya dito. Ang tulad nito ay kayang magkasya ang tatlong 120mm fans, kaya ang tawag dito ay 360mm radiator. Ito naman ay gawa sa purong tanso. Mahalata mo ito sa fins at threads. Kahit kinulayan ng itim ay maaninag mo pa din ang pagiging tanso nito. Mas pinipili ito ng karamihan dahil sa paniniwalang mas madali nitong naipapasa ang init mula sa kanyang mga tubo galing coolant papunta sa hangin. Makukumpara mo ang kulay nila mula sa loob. Itong itim ay mas kulay tanso at ito namang puti ay bahagya lamang. Ang kadalasang lapad nito ay 25 hanggang 27mm. Mas malapad ay mas mainam. Paumanhin at wala akong halimbawa sa aluminum na radiator sapagkat naikabit ko na ito sa Robin 2. Madali naman itong malaman sapagkat iba ang kinam ng aluminum. Ito ay puti lamang na walang bakas ng tanso. Imbakan o reservoir, dito na iipon ang tubig o coolant natin bago padaluyin sa pump. Hindi kasi maaaring matuyuan ng tubig ang water pump. Meron itong inlet at outlet at breather. Kadalasan itong gawa sa plastic, acrylic at glass. May iba't iba itong sukat depende sa kakayanan ng water pump. Ito sana yung gagamitin ko sa Robin 2 build na nasira, bad trip lang, gawa ito sa plastic. Kaya kung ganito mabibili nyo, medyo wag nyong puwersahin. Di ko sigurado kung kita nyo, ito yung nabiyak kung maaninag nyo. May mga reserbo nga pala na ang takip ay gawa sa aluminum o brass. Mainam na basahin kung saan gawa ang mga material bago ito bilhin upang hindi maghalo-halo. Ito naman ay isang uri ng basic water pump. Meron itong inlet at outlet, Molex connector at sensor signal. Ang uri na ito ay kayang magpadaloy ng 600 hanggang 800 na litro kada oras. Ito nga din pala yung nasira kong water pump. Na-loose thread yung inlet at outlet sa lakas ng aking pagkakahigpit. Isa din itong uri ng pump at reserva combo kung tawagin, kung saan ang pump at reserva ay magkasama na talaga. Mas malaki ang uri ng pump na ito kaya mas mahal kumpara dun sa nauna. Ngunit mas tahimik ito pero malakas ang kanyang kakayanan padaluyin ng coolant. Meron din itong inlet, breather at outlet. Ang mga katulad nito na mayroong transparent acrylic housing ay maaaring lagyan ng RGB na pailaw na gustong-gusto ng iba. Kadalasan meron din itong aluminum housing para sa tulong sa pagpapalamig ng motor ng bomba. Madalas din itong PWM na nakokontrol ang lakas ng bomba kumpara din sa nauna na static lang. Hindi pa ako nakakapagkabit nito dahil ganun yung ginamit ko sa Robin 2 dahil mas mura. Aluminum CPU block. Ito yung nakakabit dito sa Robin 2. Ito yung pinakamurang ngunit kinaayaman sa YouTube. Ito lang yata ang mahanap nating aluminum CPU block na medyo matino. Meron din itong inlet at outlet at pin sa loob. Di ko alam kung bakit wala masyadong gumagawa ng CPU block na aluminum samantala nagkalat ang mga murang aluminum radiators. Simple ang pagkakagawa, ilalagay mo lang yung bracket
tapos may mga tornilyo para mahigpitan. Ito naman ang hard tube, linya na gawa sa acrylic o matigas na plastic. Sa matindihan, glass o copper tube, ito ang gamit ng mga bihasana. May iba't ibang uri ito ng kapal, laki ng pabilog sa labas at loob. Siguraduhin tugma ang panlabas na sukat ng fittings na inyong gagamitin. Ito naman ang soft tube. Dito maganda magsimula. May iba't iba din itong kapal, laki ng sukat ng pabilog sa loob at labas. Kadalasan gawa ito sa nylon o plastic. Mas flexible, madali putulin, at madali rin ikabit. Compression fittings. Ito naman yung mga connector para sa tubes at ating mga pyesa, tulad ng CPU block, radiator, water pump, at reservoir. Magkaiba yung compression fittings ng hard tube at soft tube. Ang system may o-ring ito sa loob at kapag naipit ito ay hihigpit ang tube at hindi na mahihila, kaya compression fittings ang tawag. Mainam na mahinang pwersa lang ang gamitin o minimal lang gamit ang daliri upang maiwasan na nangyari sa akin na nakasira ng reservoir at pump. Ipapasok mo yung hard tube sa compression fittings tapos dapat idiin mo. Kapag naigpitan ng maayos, ang takip nito ay hindi na matatanggal. Kapag hindi mo nadiinan ito at naigpitan ng maayos, mabilis itong matatanggal. May mga ilang o-ring ito sa loob, minsan kadalasan ay 3 hanggang 4, ngunit meron ding 2. Mas marami, mas mahigpit at mas makakaiwas sa pagtagas. Siyempre, meron din itong o-ring sa parte kung saan ito ay lumalapit sa ating pyesa. Ang fittings ay dapat sukat sa CPU block, radiator at pump. Ganon din sa reservoir. Mainam na sundin ang tamang marka sa CPU block para sa tamang daloy ng coolant. Nakadesenyo ito para sa pagpapalamig. May iba pang uri ng fittings na makikita sa ating intro, kaso naikabit ko na sa Robin 2 na ang tawag ay barb fittings, kung saan isusuksok mo lang yung tube at lalagyan ng hose clamp, pinakanaunang paraan ng pagkakabit ng tube sa custom water cooling. Ito naman yung compression fittings para sa soft tubes. Ganun din ang proseso kung paano ito gumagana. Pinakailangan mo lang ipasok yung hose sa unang singsing at diinan. Kapag naigpitan mo na ito ay hindi na ito matatanggal dahil naipit na ang hose, kaya compression fittings ang tawag. Kung kaya't ikay nagsisimula pa lamang sa custom water cooling, mas mainam na magsimula sa soft tubes at compression fittings nito. Mas madali, mas simple, at hindi komplikado. Thermal paste. Hindi talaga ito kasali sa water cooling, pero dahil ninais mo rin itodo ang pagpapalamig, mainam din na gumamit ito. Isa itong compound na ginagamit para walang pagitan ng CPU block at processor. Mabisa ito sa pagpasa ng init mula sa dalawa. Nakailang gamit din ako nito sa aking mga proyekto. May kamahalan nga lang sa pangkaraniwan, pero palagay ko ay epektibo. Male-to-male connector. Ito yung nagkokonekta sa reservoir at pump. Kinakailangan ito kung hindi ka gumagamit ng combo. Madalas itong gawa sa brass, chrome-plated, copper o nickel-plated. Bihira naman ang aluminum. May o-ring ito sa magkabilang dulo kung saan lumalapat ang mga pyesa. Plug. Ito naman yung takip sa breather. Para kapag tapos ka na magsalin sa reserva, pwede mo nang takpan. Pwede mo rin tanggalin pansamantala upang maglabas ng hangin at magdagdag ng tubig. Ito naman ay optional lamang. T-connector at bulb. Ginagamit ito kung nais mo maglagay ng drain sa sistema mo. Pinagdudugtong sila ng male-to-male connector. Ang patayong parte ng T-connector ay papunta sa radiator at ang pahigang parte naman ay papunta sa pump. Muling paalala, mag-ingat sa paghigpit, huwag gumamit ng napakalakas na pwersa para maiwasang masira ang mga fittings o thread tulad ng nangyari gaya sa akin. Wala namang kaso sa pagkakasunod-sunod kung pump papuntang CPU block, basta reserva muna bago ang pump. Kahit radiator muna bago ang CPU block, reserva tapos pump, tapos balik sa radiator. Dito makikita mo na nagsasara at na bukas yung bulb. Kadalasan itong kinakabit sa outlet ng pump.
Bracket, ito ay optional din. Binibili ko ito kasi hindi ko gusto yung bracket na kasama ng pump. Tapos di ko rin alam gamitin yung bracket na kasama ng reserva. Rubber pad para sa radiator upang hindi ito magkaroon ng direktang contact sa case at magasgasan. Para talaga ito sa chassis pan, ngunit sukat naman kaya ito ang ginagamit ko. Yung reserva mayroong kasamang mount at bracket, pero hindi ko alam gamitin yung bracket. Parang ganito yata yun. Hindi ko maintindihan kaya hindi ko na ginagamit yung bracket. Yung mount na lang. Kaya ang ginagamit ko itong pump bracket. Kasi mas flexible kung saan mo pwede ilagay yung mount. Tapos adjustable pa yung slot. Pwede mo din i-mount sa fans o sa radiator mismo. So ayan ang ating basic custom water cooling parts. CPU block, radiator, water pump, reserva, hose o tubes, at fittings o connectors. Tandaan, huwag pagsamahin ang aluminum at copper sa isang sistema sapagkat meron tayong tinatawag na galvanic corrosion kung saan madali nagkakaroon ng kalawang at nasisira ang ating mga pyesa. Mas mainam na sa iisang klase lang ng metal gawa ang ating mga pyesa. Siya nga pala, distilled water lang ay sapat na upang gamiting coolant. Basta hindi naaarawan ng system unit. Huwag kayong gagamit ng mineral water o iba pang uri ng tubig. Pero ako ay gumamit ng kaunting automotive coolant para siguradong walang mabuhay na microorganism sa aking sistema. Sakaling may katanungan pa kayo patungkol sa paksa na ito o mungkahi para sa susunod nating video, maaari lamang na mag-comment sa ibaba. Pagpaumanhin sa mahabang video subalit pahapyaw lamang na nilalaman, karapat-dapat ang bawat pyesa ng sarili nilang video sapagat sila mismo ay tiyak na malawak na paksa. Pagpasensyaan nyo na rin ang aking pagtatagalog dahil sapagkat kahit sa personal ay tamad ako magsalita. Kung sakaling nakatulong sa iyo ang video na ito o sa tingin mo ay may iba pa tong matutulungan, pakiusap na pakipindot ang gusto at ibahagi na buton. Mangyari na rin hampasin ang subscribe button kung hindi mo pa ito nagagawa, kasunod ang notification bell. Hanggang sa muli at salamat sa panonood.